Memorable sa akin yung mga moments na nag-aaway kami kasi hindi ko hinahayaan kasi na may taong tatahimik. Ako yung tipong gusto kong ma-resolve agad. Kaya kinukulit ko siya ng kinukulit. Inaamo ko ng inaamo hanggang sa maging okay na siya at okay na kami. Anniversary na nga pala natin, ano? Mga pala, ano? Anong plano mo? Plano? Ako na naman na magpaplano? Sige. Akong bahala this time, ha? Magagulat ka na lang. At galang, ha? Mike is a very simple man. Wala siyang masyadong ginagawa romantically. Pero that's why I remember na bigla siyang may binigay sa akin. There was this time na he was in a meeting with environmentalist people in Baguio. It was our anniversary. So naisipan ko na what if as a grand gesture, bilang ko kaya siya ng 2 dozen sa process. Sino mag-ayos nun? Ito na. Flowers for the most important person in my life. Happy anniversary. Ka nandito? Oh, ano na yung sa media? Ayusin nyo na yung media. Sino ba? Kinilig naman itong yung mga tao na nandun na these are not LGBTs. They're straight people. Some of them didn't even know na kaming dalawa ay magkarelasyon. So, parang sort of coming out to them also na mag-partners kami. It's a bit embarrassing sa akin. Medyo traumatic yan. Kasi always a surprise. Kasi the first time somebody did that to me, sa office naman nangyari yun. At hindi pa ako out nung panahong yun. Oh, nilike niya yung picture natin, oh. Oh, sabi ko sa'yo, matatanggap ka rin yan eh. Alam mo, feeling mo, mapapakilala na kita sa kanya. Alam mo ba, pati yung mga LGBT na posts ko, sinishare na rin niya. Baka naman tibuyang ate mo. Hindi, no girl yun. Later on, napapansin ko na yung mga kapatid ko, kung meron akong mga about LGBT advocacy na mga posts in Facebook, sinishare na nila, nilalike na nila. So, sa ngayon, yung ate ko, pag may nababasa siya something good about LGBTs, sinupost niya sa Facebook, tinatag niya sa akin. Tinatag rin niya kay Mike. Grabe. Inabasa mo na ba to? Ano yan? Pati rito tayo mga bakla. Grabe talaga. Ayaw nila tayong tantanan tuwing nag-organize tayo ng mga wedding. Anong problema nila? Nasasaktan pa sila tuwing may kinakasal na bakla? Napakalaking kasalanan pa nun. I would say na sa buong buhay ko, ay yung pamilya namin very very respected, bordering ang kinatatakutan. The only time I felt homophobia was after nung mass wedding na ginawa namin sa Baguio at naglabasan on newspapers and on local TV and national TV the words like abnormal, kadiri, siraulo. That's when I felt na the injustice and yung pagka-unfair ng situation na somebody can call you that on national TV and on print and on radio stations at wala kang magagawa. There were also threats na kakasuhan daw ako bilang pastor sa pagko-conduct ng something illegal, quote unquote, na kasal.
But until now, hindi pa naman nila nagagawa. No? Kasi wala naman sila makitang basis. And what we've been telling people noon-noon pa, na there's no law higher than love.